Ngayong araw ay meron po tayong mainit na balitang lumabas mula sa Washington DC na siguradong magpapayanig sa mundo ng fintech at saka cryptocurrency. Kaya seryosong usapan ito dahil dalawang membro ng US House of Representatives kung saan ay sina Yang Kim at saka Sam Licardo ang nag-unveil o naglabas ng isang bipartisan crypto bill na tinatawag na PACE Act. Ayan, sabi sa title po ng balita natin dito kay CoinGape ay US Reps unveil bipartisan crypto bill that enables Ripple, Circle, access Fed's payment rails. Ang acronym na PACE ay nangangahulugang Payments, Access, and Consumer Efficiency Act. Sa madaling salita, ang layunin nito ay gawing mas mabilis, mas mura, at mas moderno ang paraan ng pagbabayad ng mga Amerikano. Ayan, sabi rito ay US Reps Yang Kim and Sam Licardo have unveiled the PACE Act to make payments cheaper for Americans. Ayan. Sa madaling salita, ang layunin nito ay gawing mas mabilis, mas mura at mas moderno ang paraan ng pagbabayad ng mga Amerikano. Pero heto po ang kicker para sa atin. Ang bill na ito ay direktang nagbibigay ng daan para sa mga regulated firms gaya po ng Ripple, yan, at saka Circle na direktang maka-access sa payment rails ng Federal Reserve. Ibig pong sabihin, wala nang paligo-ligoy pa. Ang mga crypto giants na ito ay magkakaroon na ng direktang linya sa puso ng financial system ng Amerika. Ngayon, sabi rito, regulated US firms like Ripple and Circle will be able to access the Fed's payment rails under this framework. This comes as crypto firms awaits the Fed's proposed skinny master accounts. At ayan, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat probisyon ng PACE Act na ito. Aalamin din natin kung bakit ito tinututulan ng mga tradisyonal na bangko at kung ano ang magiging epekto nito sa ating mga paboritong assets gaya po ng XRP at saka USDC. Hindi lang ito basta balita. Ito po ay isang structural shift na matagal na nating hinihintay. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano nga ba ang Fed payment rails at bakit po ba ito mahalaga. Para sa mga hindi po pamilyar, isipin po ninyo ang payment rails bilang mga riles ng tren kung saan dumadaloy ang pera sa pagitan ng mga bangko. Sa kasalukuyan, kung ikaw po ay isang crypto company, kailangan mo pang dumaan sa isang partner bank para makakonekta sa Federal Reserve. Ang tawag po dito ay multiple layers na nagpapabagal sa transaction at nagpapamahal sa fees dahil bawat layer ay may kinukuha po na cut o bayad. Ngayon, ang PACE Act po dito, ang Payments, Access, and Consumer Efficiency, ayan, ay naglalayong alisin ang mga layers na ito. Gusto po ni na Representative Kim at saka Licardo ng mga qualified non-bank providers gaya po ng Ripple ay makasali na mismo sa laro. Sabi nga ni Representative Licardo, sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa mga innovative payment systems na ito, mababawasan po ang burden of bank fees para sa mga ordinaryong tao at maliliit na negosyo. Sa aking opinyon, nakikita ko rito ang unti-unting disruption ng traditional banking model. Sa loob ng maraming dekada, ang mga bangko ang naging gatekeepers ng pera. Pero ngayong 2026, hindi na pwedeng balewalain ang bilis ng mga stablecoins. Sa tingin ko, ang PACE Act ay isang malinaw na pagkilala na ang lumang sistema ay hindi na sapat para sa bilis ng digital economy.
Ang Ripple ay matagal nang sumisigaw para sa ganitong klase ng access. Kung magtatagumpay po ang PACE Act, mawawala na ang dependency ng Ripple sa mga intermediate banks na minsan ay nagiging hadlang pa sa kanilang operasyon. Isipin po ninyo ang utility na maidudulot nito sa XRP Ledger. Kapag ang Ripple ay may direktang access po sa Fed, ang settlement ng payments ay magiging instant sa halip na hours of days. Ito po ang tunay na definition ng efficiency. Pag-usapan naman po natin ang laban para sa skinny master accounts. Meron pong isang mahalagang termino na binanggit sa balita dito. At yan po ang tinatawag na skinny master accounts. Ayan. Sa kasalukuyan, ang mga crypto firms ay naghihintay po sa Fed board na aprobahan ang ganitong klaseng account na magbibigay sa kanila ng access sa FedWire at iba pang federal systems. Sa ngayon, ang exchange po ang exchange na Kraken pa lang ang kaisa-isang crypto firm na nakakuha po ng Fed Master account. Ang PACE Act ay nagbibigay po ng kapangyarihan sa Fed Board na magkaroon po ng final decision making sa mga application na ito, pero naglalatag din ito ng malinaw na standards at deadlines para sa review. Ibig sabihin, hindi na pwedeng upuan hindi na po pwedeng upuan o i-ignore ng Fed ang mga application ng Ripple at Circle ng walang sapat na dahilan. Sa aking opinion ay dito natin makikita ang political will. Napakahalaga na ang bill na ito ay bipartisan. Ibig sabihin, magkabilang panig ng politika sa US ay sang-ayon. Para sa akin, ito po ay isang proteksyon laban po sa tinatawag natin Operation Choke Point 2.0. Sa loob ng mahabang panahon, ang Fed ay naging hesitant na bigyan po ng access ang mga crypto companies dahil sa takot sa risk. Pero ang PACE Act ay naglalagay po ng consumer protection bilang prioridad. Kapag ang isang kumpanya ay qualified payment provider, kailangan po nilang i-back ang consumer funds ng buo at ihiwalay ito sa kanilang sariling assets. Sa tingin ko, ito ang balancing kailangan natin. Regulation na nagbibigay ng access, hindi po regulation na pumapatay sa innovation. Ang Ripple at Circle ay handa na po rito. Matagal na po silang sumusunod sa mga mahigpit na compliance rules. Ang sunod pong katanungan natin ay bakit natatakot at tumututol ang mga tradisyonal na bangko? Siyempre, hindi po papayag ang mga bangko ng walang laban. Ang Colorado Bankers Association ay nagbigay na ng babala na ang mga skinny master accounts na ito ay pwede pong maging window of expedited fraud. Sinasabi na rin nila na ang mga stablecoin rewards ay magiging sanhi daw ng deposit outflows mula sa mga bangko patungo sa mga crypto platforms. Natural lamang po. Ang aking masasabi naman po tungkol dyan ay natural lamang po na matakot ang mga bangko dahil ang PACE Act ay isang direktang banta sa kanilang kita mula sa fees. Kapag ang mga Amerikano ay pwedeng magpadala ng pera gamit ang XRP o USDC nang halos walang bayad at saka instant pa, bakit pa sila gagamit ng wire transfer na may $30 fee at 3 araw na hihintayin? Ang argumentong fraud ay madalas gamitin ng mga bangko para protektahan ang kanilang monopoly. Kaya para sa akin, ang PACE Act ay nagbibigay po ng mas matinding seguridad dahil inuobliga nito ang mga firms na magkaroon ng federal registration at malinaw na recovery system para sa mga consumers kung sakaling bumagsak ang kumpanya. Ang clash po na nakikita natin ngayon sa pagitan ng banking industry at saka crypto industry ay patunay na ang PACE Act ay gumagana. Hindi ka tututulan kung hindi ka banta sa kanila. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa pag-endorso ng mga higante
sa industriya. Hindi lamang po basta bill ito na inilabas sa hangin. Ang PACE Act ay umani na ng suporta mula sa mga malalaking grupo gaya po ng Financial Technology Association, Blockchain Association, the Digital Chamber, at the Crypto Council for Innovation. Si Summer Mersinger, siya po ang CEO ng Blockchain Association, ay nagsabi na napakatagal ng lockout ang mga crypto payments sa parehong financial infrastructure na ginagamit ng kanilang mga competitors. Sa aking opinion tungkol dyan, ang pag-endorso ng mga grupong ito ay nagpapakita na ang PACE Act ang missing piece para sa mass adoption. Isipin ninyo ang kompetisyon na maidudulot nito. Kapag ang Ripple ay pumasok na po sa Fed rails, mapipilitan po ang mga tradisyonal na bangko na babaan ang kanilang fees at bilisan ang kanilang serbisyo para lang makasabay. Ito po ang kagandahan ng free market. Kaya masasabi ko pong ang PACE Act ang magiging catalyst para sa tunay na utility ni XRP. Ang utility po ni XRP ay settlement. Kapag ang Ripple ay may direct Fed access, ang settlement po na yan ay magiging backbone ng modern finance sa Amerika. Hindi na lang tayo usaping speculation dito. Usaping national infrastructure na po ito. Pag-usapan naman po natin ang PACE Act laban sa Clarity Act. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Nabanggit din po sa balitang ito ang isa pang bill at yan po ang Clarity Act. Yan, nakasalukuyang nakakaranas po ngayon ng setback. Habang ang Clarity Act ay mas nakatutok sa pagbibigay ng pangkalahatang clarity para sa industriya at pag-boost ng stablecoin payments, ang PACE Act naman ay mas surgical o nakatutok sa mismong access sa federal payment systems. Ang masasabi ko po tungkol dyan ay minsan mas maganda ang mga bill na nakafocus gaya po ng PACE Act dahil mas madali itong maipasa kaysa sa mga comprehensive bills na masyado pong maraming nilalaman. Ang focus po sa consumer efficiency at faster payments ay isang mensahe na madaling maintindihan ng publiko at ng mga mambabatas. Sino ba naman ang ayaw ng mas murang bayad sa remittance at mas mabilis na pagtanggap ng sweldo? Sa aking pananaw, kahit magkaroon ng setback ang ibang bills, ang PACE Act ay may mas malakas na laban dahil direktang benepisyo ng mga mamamayan ang nakasalalay dito. Ang Ripple at saka Circle ay naging pasensyoso at ang PACE Act naman ay posibleng maging premyo sa kanilang pagiging masunurin sa batas. Ayan, pag-usapan naman po natin ang impact sa Ripple at saka Circle sa mga darating na buwan. Sa ilalim po ng PACE Act, ang mga kumpanyang ito ay dadaan sa streamlined federal registration. Mayroon pong clear standards at saka review deadlines. Ibig sabihin, hindi po pwedeng abutin ng siyam-siyam ang application ng Ripple. Kapag naaprubahan po sila bilang qualified providers, magkakaroon sila ng kapangyarihan na humawak ng pondo at direktang makipag-ugnayan sa Federal Reserve. Ang aking opinion tungkol dyan ay ito na po ang level playing field. Ang Ripple ay madalas tawaging banker's coin, pero ang PACE Act ay nagpapakita na ang Ripple ay pwedeng maging banker mismo o higit pa sa isang bangko. Ang Circle naman, sa kanilang USDC ay magiging digital dollar standard na. Yan, kung saan ay may suporta ng Fed rails. Para sa atin, bilang mga XRP holders, ang roadmap ay nagiging mas malinaw na. Ang balitang ito ay nagpapatunay na ang taong ito, 2026, ang taon ng regulasyon na pabor po sa industriya. Hindi na tayo
nagtatago sa dilim. Tayo ay kinikilala na bilang mahalagang bahagi ng US financial ecosystem. Kaya ang aking opinyon ay bantayan po natin ang development ng bill na ito sa House of Financial Services Committee. Ito po kasi ang magdidikta kung gaano kabilis ang pagbabago. Sa kabuuan, ang pagpapakilala po ng PACE Act ni na Representative Yang Kim dito at saka Sam Liccardo ay isang makasaysayang hakbang para sa crypto adoption sa United States. Ang pagbibigay po ng direktang access sa Fed payment rails para sa mga regulated firms gaya po ng Ripple at Circle ay hindi lang basta pagpapadali ng buhay. Ito po ay isang formal na pagtanggap na ang technology ng blockchain at stablecoins ay ang kinabukasan ng finance. Bagamat may matinding tutol mula sa banking sector, ang suporta ng mga bipartisan lawmakers at ng mga higante sa industriya ay nagpapakita na ang momentum ay nasa panig na ng innovation. Kaya manatili pong alerto sa mga susunod na updates tungkol sa bill na ito. Ang daan patungo sa faster and cheaper payments ay nakalatag na at ang Ripple at Circle ay nasa unahan ng rebolusyong ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.